Alam mo ba ang pangalan nito? Ito kaya? Eto. Paano kaya ito? Mahirap ba? Kung hindi, tara, alamin natin ang mundo ng taxonomy. Ang taxonomy ay ang siyentipikong pagpapangalan at pag-uuri ng mga organismo sa paligid natin. Mula sa maliliit at gumagapang na mga insekto, makukulay na mga ibon, mga peste sa bahay, at mga paborito nating alagang mga hayop. Pero, bakit nga ba kailangang pangalanan ng mga ito? Maaari kasing iba-iba ang tawag natin sa isang hayop, tulad na lang nito. Dito sa Pilipinas, ang tawag natin sa hayop na ito ay pusa. Sa English naman ay cat. Sa Espanyol ay gata or gato. Sa Japanese ay neko. Sa French ay chat. Kita niyo ang pagkakaiba? Paano na lang kapag nagsama-sama sila sa isang lugar at nag-uusap sila patungkol sa balahibo ng pusa? Tapos, iba-iba ang kanilang tawag. E di nagkalituhan na. Kaya naman, noong unang panahon, gumawa na ng paraan ang mga sinaunang siyentista sa kung paano tatawagin ang isang organismo. Tara, kilalanin natin si Carl Linnaeus. Si Carl Linnaeus ay isang Swedish biologist at doktor noong 18th century. Siya ang tinaguriang Father of Modern Taxonomy. Siya ang kauna-unahang nagpormalisa na gamitin ang binomial nomenclature, kung saan ang siyentipikong pangalan ng isang organismo ay binubuo ng dalawang parte, ang genus at ang species epithet. Ang lengguwahe ginagamit sa scientific name ay Latin, isang lumang lengguwahe kung saan hindi na maaaring magbago ang mga ibig sabihin ng bawat salita. Hindi na ito maaaring mag-evolve. Pero, ano ang genus at species epithet? Ang genus at species epithet ay parte ng isang classification hierarchy, kung saan ito ay binubuo ng kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Sa pag-uuri na ito, pinagsasama-sama ang lahat ng organismo na may magkakatulad ng pisikal na itsura. Lahat ng hayop ay magkakasama sa isang grupo. Ganon din ang mga halaman, bacteria, at fungi. Habang pinag-aaralan ang bawat pisikal na parte ng mga organismo, makikita ang pagkakaiba nito sa isa't isa. Ganon din ang level nito sa taxonomic hierarchy. Ang pusa ay may genus na Felis at may species epithet or species na Catus na kapag pinagsama ay Felis catus. Ngayon, alamin natin ang ilang scientific name ng mga organismo na nasa paligid natin. Pusa, Felis catus. Aso, Canis familiaris. Manok, Gallus gallus. Sampagita, Jasminum sambac. Buwaya, Crocodilus porosus. Mariposa, Lisa zampa. Bakit ito mahalaga? May iwasan kasi natin ang pagkalito sa scientific community kung isang pangalan lamang ang ginagamit. Mapapangalagaan natin ng maayos ang bawat organismo at maunawaan natin ang pagkakapareho at pagkakaiba ng bawat isa. Kaya naman, patuloy nating alamin ang mga formal na pangalan ng mga organismo na kapaligid sa atin. Hanggang sa muli!